Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita matapos hindi mabanggit na pangbato para sa senatorial race sa midterm election. Speaker Martin Romualdez tila nilaglag na di umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y ayon sa ating mga kababayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang pinangasiwaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panunumpa ng mga bagong miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP na binubuo ng House Representative, Governor, Vice Gobernador, Board Member at iba pang inductees sa isang seremonya na ginanap sa lungsod ng Maynila sa Diamond Hotel. Ang Partidong Federal ay itinatag noong taong 2018 na naglalayong panindigan ang bisyon ng administrasyon na may agenda sa pag-unlad na nakatuon sa paggawa ng pamahalaan na madaling mapuntahan ng mamamayang Pilipino. Sa nangyaring seremonya, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang kanyang partidong pangpolitika, ang Partido Federal ng Pilipinas, ay nagsisimulang magsama-sama ng mga puwersa bilang paghahanda para sa 2025 midterm election. Sa nasabing taking, sinabi rin ng Pangulo na nakikipagpulong na siya sa iba pang pangunahing pangbansang partido upang bumuo ng mga alyansa para sa halalan 2025. Ayon nga sa Pangulo, sa aking kapasidad bilang pinuno ng partido, nakipag-usap ako sa lahat ng iba't ibang partido. At sinabing, ano bang plano? What is our plan? What can we do? Nagtutulungan ba tayo? Hindi ba tayo? Ikaw ba ay nasa oposisyon o kasama ka sa karamihan? Binigyang diin din ng Pangulo na nais niyang maghanda ang PFP sa ngayon upang payagan silang maayos na magplano ng kanilang mga hakbang mula sa paghain ng kandidatura sa Oktubre hanggang sa opisyal na panahon ng halalan sa susunod na taon. At sa kaganapang iyon, nanumpa ang humigit kumulang 33 politiko, kabilang ang 11 gobernador at 14 na vice-gobernador ang nanumpa sa harap ni Pangulong Bongbong Marcos bilang mga bagong miyembro ng Partidong Federal. Tila nag-endorso na rin si Pangulong Bongbong Marcos ng kanyang mga pangbato para sa senatorial race para sa midterm election. Ngunit napansin ng marami sa ating mga kababayan ang tila hindi pagbanggit ng Pangulo sa pangalan ni Speaker Martin Romualdez na labis na mga kinalungkot ng mga taga-suporta nito. Dahil alam naman natin nang magsimula ang partidong binuo ni Pangulong Bongbong Marcos, kasali ang iba't ibang partido, Lakas, CMD, Hukbong ng Pagbabago, HMP at Partidong Masa ng mga Pilipino at mga panauhing mga kandidato mula pa sa ibang partido ang nagsanib puwersa para maging unity. At nang tanungin si Tamayo, ang Pangulo ng PFP, kung nakikipag-usap ang PFP sa Hukbong ng Pagbabago o HNP, ang partido na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Sabi nito, sa ngayon hindi, dahil ang alyansa ng PFP at HNP ay para sa 2022 national election. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, hindi sinama si Tamba sa senatorial dahil gawin ng Prime Minister yan kung matuloy yung balak nila. Halata naman. Siguro di sinama dahil madaling
manalo magpa-re-elect pagka-congressman para permanenteng speaker. Baka nilaglag na ni PBBM kaya hindi sinama sa senatorial kahit na mataas pa ito na posisyon kasi mahina ang resulta sa survey. Baka masayang lang ang pondo ng kanilang partido. Naku, ay smells fishy. Baka iniwan na ni PBBM si Tamba kasi naman mahilig pumapel katulad ni FL. Hindi naman nakakabuti sa imahe ni PBBM. Mabuti nga na hindi sinama si Tamba para sa ibang partido na lang siya para hindi nadadamay si PBBM sa kanilang mga kalukuhan. Kawawa kasi ang Pangulo, nagtratrabaho ng mabuti, nasisira dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya. End quote. So ngayon, pag umamin siya, edi tapos na yung boxing, 'di ba? Malalaman na ng buong mundo. Pero may nakarating kasi sa akin na hindi daw talaga siya aamin. And I totally understand that. Sabi ko nga, hindi tayo nandito para boljakin natin si Maricel Soriano. Siya ay naging biktima ng ipinagbabawal na pulburon. At kung siya ay nagbagong buhay na, edi good for her, di ba? At kung meron naman siyang pananagutan sa mga pagkakamali niya in the past, kung ano man, or kung, kung still applicable pa rin yung batas na sa ginawa nila ng 2012, kung ito sana ay natuloy, 'di ba? So yun ang tinitignan natin diyan. Pero ano ba ang ini-expect natin? All right? Ini-expect natin doon sa hearing sa May 7. Una, suportahan at bantayan natin at maging vigilant. Talagang ipagpatuloy po natin ang argumento na ito, ang komunikasyon natin sa ating mga pamilya, kamag-anak, sa social media kasi this is our power, the social media. Well, although ang mainstream media naibalita na rin nila and that's good. Ngayon, ano yung nakarating sa akin? Napag-alaman ko sa komunidad ng mga showbiz, chismis, showbiz balita. Pag tinanong si Maricel Soriano, ay si Terry, okay? Pag tinanong siya, just in case na bakit ganun may slurred speech siya, something, ayon sa aking puting ahas, this is just possible na pwedeng isagot. I'm not saying na ito yung confirmed niyang sasabihin dito sa Senate hearing, alright, sa May 7. Ang possible kapag siya ay tinanong bakit slurred speech siya, ang sasabihin daw niya, ang kanyang defense doon ay nagkaroon siya ng heart attack or heart problem. Okay? Actually, hindi naman, sabi nga, yung Senate hearing na yun, hindi para tugisin si Maricel sa kanyang mga nakaraang buhay. Kaya siya tinawag doon para yung mga istorya, yung corroborative stories from Morales, mga kababayan, doon iestimahin ng mga hurado o ng mga jurors. Sino yung mga jurors? Tayo, taong bayan. Doon tayo magbe-base sa kanyang mga sagot kung ito ba ay base sa ating mga galing at talino because we're working, our neurons. Sabi ko nga, like ko sinasabi, billions of neurons kasi yun na lang talaga yung kayamanan natin. Tayo mga tao na makikinig during the Senate hearing, tayo mag-i-estima. Tayo ang mag-i-estima. Okay? Kung paano siya sumagot. So, pag sinabi niyang isa sa mga katanungan ay, medyo nagngingiwi siya or something, pwede yun mag-imbita din. Pero kasi hindi naman talaga siya yung nasasakdal. Ang dapat imbestigahan actually. Sabi nga siya ay collateral damage lang. So you know what, kung sa actual, let's say for example lang nasa korte tayo, kunwari lang nasa korte tayo, for the heck, okay? Pag sinabi mo inatake ako, madali lang yan ipaliwanag, madali lang yan hanapan ng dokumento, when, saan, paano ka natake, kailan, ano nangyari, nadala ka ba sa ospital, Pag sinabi mo naman na kaya ka may slurred speech because of dental problem, di ba? Parang may napanood ako sa kanya na may dental problem, may Phoenix daw yata, yung mga So again, sabi ko nga, kung ito ay relevant sa korte, ito for the sake lang ng ating usapin, pwede kang magpatawag ng dentista. Totoo ba na ito ay what? Ito ba ang kanyang slurred speech ay dahilan dahil nagpaayos siya ng ngipin? So magkakaroon yan ng scientific documents to support her claim. Okay? So ngayon, pero ano yung pinaka-importante doon sa mga tanong? Kung magtatanong, I hope hindi na lang si Senator Bato ang mag-isa doon. Alright? I hope pumunta yung mga committee members doon sa hearing sa May 7. Pero ang napag-alaman natin, mga palangga, yung mga committee members doon sa Committee on Public Order ay natatakot sila, baka hindi daw sila dalhin ni Marcos Jr. sa 2025 election. Alright? So isa yan sa mga posibilidad kaya sila ayaw nilang humarap doon dahil natatakot sila na hindi sila mabit-bit. Okay? Ito, pangalanan natin ha. Ito ha. Itong mga miyembro ng
Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Listen to their names. Kailangan, anuhin nyo to, boljakin nyo sa kanilang mga Facebook page. Yes, kasi ito yung power natin eh. Sila ay sumusweldo sa taong bayan, so may karapatan tayong boljakin sila. Again, wag na muna natin boljakin si Senator Bato kasi, even though may mga hindi magandang nangyari, pero magpasalamat pa rin tayo dahil tinatayuan niya itong investigasyon na ito. Tama din si Spokes Roque na sinabi ko naman talaga yon na magpasalamat tayo. But again, doon tayo, mag-move on tayo sa May 7. Pero ito po yung mga tao, ito yung mga senador na tatandaan nyo at boboljakin nyo ngayon after natin mag-vlog. Okay, yung Vice Chairperson, si Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Christopher Bongo, okay, Tolentino. So this is not about Duterte, Marcos, whoever ang sinusuportahan nyo. This is about the truth. This is about yung trabaho ng mga ito, whether Marcos, Duterte ang sinuportahan nila, kung gaano kahalaga ang usaping pulburon ng kanilang presidenteng bangag. Okay, kung paano nila kayo ipagtanggol mga kababayan. Alright? So ito pa, si Nancy Binay, si Grace po, si Cynthia Villar, si Robin Padilla, si JV Ejercito, si Mark Villar, si Ontiveros, si Ligarda, si Villanueva, si Pimentel. Ayan, yung mga yan. Okay? Dapat nga present yung mga yan kasi mahalaga ito. Doon dapat tatanungin nila kasi ito nga ay investigation in aid of Jutang Jimenez na legislation eklabush pero madalas nagiging sarsuela. Ano yung expect ng taong bayan? Number 1, nilabas ko na to na ang address na 46C doon sa Rockwell Condominium ay nag-match doon sa balita from 2011, kung di ako nagkakamali, 2011 or 2012, sa balita ng TV Patrol kung saan ginombag-jombag ni Maria o ni Terry ang dalawang housemaid back during that year. Okay? Mahigit isang dekada, ginombag-jombag, di ba may balita, nakita nyo naman yan sa media, na tumakbo si Maricel ng hubot-hubad at inabol yata niya yung mga syutulong, kaya yung mga housemaid ay house helper ay tumakbo doon sa barangay. At doon sa barangay, pinakita natin sa vlog natin in the past, ay nag-match yung 46C na address sa pre-op and the authority to operate ng PDEA doon sa address ni Maricel. So kung matino itong mga senador na ito, number 1 na katanungan, i-verify nila. Ikaw ba nung panahon na yan, noong 2012, ay nakatira ka sa 46C? O, dyan natin, di sasagot si Maricel kung oo ba o hindi. Ito, ang una nating makita as mga tagapakinig ng kanilang hearing, ay kung makukonfirm ba yung address. At ang tanong, doon ba siya nakatira? Next, pumupunta ba si Marcos Jr. nung mga panahong iyon? Okay? Actually, pwede pa nga yan na i-summon yung mga CCTV kung meron. Di ba? Si-summon yung CCTV kasi ito yung usapin ng presidenteng nagpapatakbo sa inyong bangag at makasalalay ang mahigit 100 milyong Pilipino ang kinabukasan nyo dito sa bangag na presidente. Kaya para magpatunayan talaga dapat, kung ako ang chairman ng committee na yan, lahat yan susuyurin ko. Kakalawitin ko silang lahat ng sangkot para maipalabas sa taong bayan na ito bang si Marcos Jr. ay fit to lead. Which hindi naman siya leader kasi si Lisa Fair naman ang talagang nangangamay o nagmamangiobra kaya nagkawindang-windang ang bayan ninyo, ang bayan natin. Isa yan sa mga katanungan. Kung pwede nga lang yung mga housekeepers o housemaid during that time, pwede rin ipatawag yan. Kasi sila yung CCTV na direkta na nakikita nila kung sino yung in and out doon sa bahay na yon. So definitely ang mga housekeepers, they are mga 18, 19 years old during that time. So ngayon, ilan na yon? 18, 19, 10 years ago, 28 years old na siguro yung mga yan. If they're still around, okay? Tignan yung logbook. Okay, actually yun lang naman siguro yung mahahalagang pwede nating marinig. Kasi ano na yan, expected na yan na hindi aamin si Terry. Hindi siya aamin na oo, walang gano'n na aamin ako, oo, kami ay nagsinghot ni Marcos Jr. during that time. Baka ipagurgur din siya. Actually, I'm worried also sa buhay niya. At sa kalaman ng lahat, si Terry ay ex o jowa ng kapatid ni Lisa Araneta Marcos na si Martin Araneta na butlog o nang didilat din ang mata during that time. May pinost dyan na mga sila Sasa at sila Pebbles Talakera tungkol doon sa mga pictures ni Kuting doon sa isang restaurant na parang may hawak na parang pulburon. So, but, isa lamang yun sa mga sinisilip ng mga netizen. So, yun ang nakikita natin doon kay Maricel. Na pwede, anong gusto niyo mga tanong, ha? Anong gusto niyo mga tanong kay Maria? Basahin ko, baka meron dyan mga bonggang-bonggang mga katanungan. So, ididinay yan, sabi ni Iva Judy Q. Ididinay yan. Sabi ni Orlando Macabus, nagurgur na ang
logbook. Sana matrace yung mga kasambahay na iyon. Baka nga may pictures or video, but you'll never know. Sabi ko, nasa exciting part na tayo. Okay? Sabi ni Bing's Blood, attend pero hindi aarte lang daw kasi artista. Okay, expected na natin yan, mga pabalangga. So, nakakaduda, ang bilis niya pumayag, kaya baka i-deny niya yan. Oo, expected yun na yan, i-deny talaga yan. Okay? Pag di umamin, ilabas na yung video. Yun nga yung kinakabahan sila. Kasi anytime, baka may lumabas dito sa vlog natin, I don't know, I'm not sure. Kasi everyday is unpredictable. Unpredictable ang daming mga resource person ko na nagme-message talaga sa akin at mawiwindang kayo kung gaano kalupit ang involvement dito ni Liza Marcos. Okay, punta tayo kay Ochoa. Okay, si Ochoa, dating executive secretary ni Marcos, ni Noynoy, okay, na business partner ni Liza or law firm, kapartner sa kanyang law firm together with Serapio. Okay? At binanggit nga ni Jonathan Morales, ni PIDEA agent, then Jonathan Morales, na si Ochoa ang isa sa na-confirm niya based dun sa aking revelasyon in the past na si Ochoa talaga ang nagpatigil nito. At kung natatandaan ninyo, sabi ni Mr. Morales, parang na tinanggal siya doon sa pwesto niya as agent during that time. 'Di ba? Na parang pinagdusahan niya nga yung pagsabi niya ng totoo or kumbaga, dahil lang sa nahawakan niya yung trabahong yun, when I say trabaho, yung case na yun kay Marcos Jr. na isang addictus benedictus, tinanggal siya sa trabaho. So anong i-expect natin kay Senator Bato at sa iba pang mga senator na itatanong dito kay Ochoa? Okay? Number 1, paano at bakit mo pinatigil ang operation? Sino ang kasabwat mo? But siyempre, expect natin i-deny kasi si Ochoa nandyan sa screening committee. Nandyan kay Liza. Recently, nung April 29, meron silang mga pictures. Si Paquito Ochoa with Liza na nakangiti na mukha talagang demonita na isang salot sa lipunan kasama ang mga dilawan. Kaya nga, nakakatawa yung mga Marcos loyalists na nanatili dito kay Marcos na kayo'y sigaw ng sigaw dati na no dilawan, diretso sa inodoro, pero tinotolerate nyo ang ginagawa ni Liza ni Marcos Jr. na yung mga minura nyo dati, yung galit na galit kayo ng mga dilawan, katulad nila Ochoa, katulad nila De Lima, ay kakampi nyo na. See that? Gaano, nilunok nyo na inyong mga, wala kayong integridad, kredibilidad, inyong prinsipyo, nilamon na kayo ng sistema. Dahil yung utak nyo, baka nasunog, nabangag na rin, katulad ni Marcos Jr. Imagine, sigaw kayo ng sigaw, na diretso sa inodoro, ayan, si Trillanes. Una ko in-expose last year na ginagamit ni Liza para gipitin si Duterte at si Sara Duterte dito sa ICC na yan, di ba? Recently, nagpalabas sila, arestuhin na raw si Duterte. I don't know kung gaano ka totoo yan. Pero alam naman natin na pang-cover up yan. Pang-cover up ni Liza at ni Marcos dito sa issue ng pulburon para maligaw tayo. Pero sa channel natin, no, we are focused kay Marcos Jr. Hindi natin bibigyan ng masyadong time yung mga yan. But kailangan na natin bagkitin dito dahil nga gusto nilang i-cover up. Balik tayo kay Ochoa, mga palangga. So, ano yung mga katanungan dapat ng mga senador o ni Senator Bato? Sana talagang paghandaan to ni Senator Bato at ng kanyang mga assistant, mga staff. Paghandaan nyo ito kasi usapin ito. Sabi ko nga, nagalit man si Senator Bato sa akin. Basta nangina ako ng pasensya nung nag-text ako. I'll try my best na hindi na ako magpo-post. I'll try my best. Pero hindi ako mangangako sa inyo, excuse me, na hindi ako magpo-post during the hearing. Siyempre kalayaan ko doon. Sabi ko tayo yung mga hurado. Tayo ay mga nasa jury tayo. Tayo ang mga tagapakinig. Okay? Tayo mga jurors, taga-salansan, taga-absorb. Kung ito may mga witness na ito nagsasabi ng katotohanan based on the demeanor, based on sa the way they answer the question. Kung ito ba ay tuloy-tuloy silang kumbaga, hindi sila nauutal katulad ni Francia. Hindi sila nag-iisip pa o binubulungan pa ng kanilang mga abogado or ini-interrupt, okay, pag sila ay nagsasalita during the Senate hearing. Okay, so kung ako ang nandoon, tatanungin ko si Morales. Morales, sinasabi mo na pinatigil ito ni Paquito Ochoa, then Executive Secretary ni Noynoy. Baka naman gawa-gawa mo lang yan, Morales. Kasi yun yung binabato sa kanya, kina-character assassinate na siya eh. Ito nga, itong mga kongresista, di ba? So, bilang isa, parang pagko-cross-exam mo, paano ba, pinatawag ka ba ni Ochoa? Natatandaan mo ba kung anong araw yun? O kung hindi mo natandaan kasi isang dekada nakakalipas, meron ka bang maipapakitang dokumento, black and white, na during that time, or maybe during that time, or before or after,
Ikaw ba ay pinatawag ni Ochoa, ni Serapio? Meron ka bang ipapakita sa hukumang ito o sa komiting ito na pinatawag ka ni Ochoa? So doon tayo magkakatalo. Kaya tayo yung tagamasid, tayo mga Pilipino, ang tagapakinig, hindi tayo basta nagpapaniwala sa mga atake nitong mga congressman katulad nitong si Tingog Party List na obviously, bata ni Tambaluslos para i-character assassinate si Morales. So may ebidensya ka ba? May letter ba? Paano ka pinatawag? Telepono ba? Kinalabit ka ba? Sinapak ka ba or something? Dinibdiban ka ba katulad ng ginawa nila? So saan? When? Wow. Diba? What? Okay, what? Papaano? Okay? Oh, what? Ano nangyari? Okay? Bago ito pinatigil itong operation sa pag-raid kay Marcos Jr. Okay? Sabi ko nga, when? Kailan? Ito ba ay after niyang the next day ba? March 12, 13, 14, 15? O ano bang date? Umaga ba ito? Gabi ba ito, Mr. Morales? Saan ka pinapunta? Sa opisina ni Noynoy? Sa opisina ni Kanino? Yun yung mga tanong eh. Para makita ng taong bayan, ito cross-exam mo ang nagsasabi na siya daw ay nandoon sa pinangyarihan. Diba? Yun ang sinasabi niya eh. Kasi siya yung may first-hand account, first-hand information. So ito yung mga katanungan para mag-corroborate nga o mag-jive, paano ba yan? Mag-connect yung mga statement nitong mga pinatawag na resource person doon. So dito mo maa-assess yung kredibilidad ni Morales at si Ochoa, definitely walang kredibilidad at pwede nilang pigahin, Ochoa, totoo bang inutusan ka ni Lisa Marcos? Kasi ito ay usapan ninyo dahil kayo ay law firm partner. O, di ba? So yun yung mga katanungan na dapat isaalang-alang ng mga senador kasi hindi na nga tanga yung mga Pilipino ngayon eh. Di ba? Tignan nyo ang gagaling nating lahat. Kasama na ako dun. Di ba? Nakikita niyo yung power ng katotohanan. Very organic. Hindi mo kailangan katulad ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. nagbabayad sila ng mga trolls at may template sila to attack Morales. Even ang mga kongresista, now, sabi ko nga kung may mekos-mekos, meron namang toka-toka sa kongreso kung saan toka-toka sila kung paano atakin si Morales. Now, si Morales ay hindi siya subject. Siya lamang ay during that time, nagkataon na buhay na witness na siya ang kumuha ng statement doon sa confidential informant. Diba? So yung testimonya, kinuha niya, part nga daw, sabi niya, part ng trabaho niya. Pero imbis na pigain ng mga kongresistang ito at patawag nila si Morales para pagpaliwanag, kasi sabi nila, House of the People daw ang House of Representatives. Bakit ang mga yawa, ginagastos sila ang pera ng bayan para magpa-press conference para atakihin ang personalidad ni Morales. Hindi sila nagpo-focus dun sa subject. Ang ibig sabihin, mga kabalangga, dahil kayo ay magagaling at ginagamit niyo yung neuron show, itong mga wayawa, mga giatay, mga Jotang Genemes na mga kongresistang mga bataan ni Tambaluslos, they are destined to destroy me, you, and Morales at ang kinabukasan ninyo. They are not for the people. They are for the money. They are for corruption. They are for kasinungalingan. They are there to cover up the bangag-bangag president. Ngayon, ano pa ang dapat pag-usapan doon kay Ochoa? Balik tayo kay Ochoa. Sabi ko nga, kung ako kay Senator Bato, isa ako sa mga senador, tatanungin ko, gaano kayo kung pinatawag ka ni Ochoa o ni Serapio o kung sino man ng iyong boss during that time, matatandaan mo ba? Kung ilang oras kayo nag-usap, umaga, tanghali, gabi. Sabi ko nga, saan? Paano? Kung kinausap ka ni Ochoa na, Morales, wag mo nang ituloy yan dahil ang binabangga mo ay sino? Si Senador Marcos Jr. Mahirap kalaban yan. So yun, pipigain natin. Doon mo kasi makikita kung ito, kasi ang Senate hearing is like parang korte ng bayan yan na nakikita natin kung sino ang nagsisinungaling, kung sino ang nagto-cover up. Yan ang mga ine-expect natin, mga kababayan. Kaya nga, galit na galit sila sa atin, galit na galit sila sa akin, mga palangga, dahil binubuking natin yung bangag na presidente ninyo. Kaya kung ako dati sinabi ni Lisa na number 1 nilang supporter, the most loyalist of all loyalists that she knows, ako ngayon ang mortal nilang, hindi ako kaaway. Hindi ko naman kaaway ang mga Marcos eh. ang mortal na sin nila ay pagtatraidor sa bayan. This is not personal. Tinira ko ba sila ng personal dahil sila ay mga private citizen, gusto ko lang silang may malisyoso akong intensyon kasi gusto ko lang sirain? Meron tayong basihan dahil Jotang Genemes presidente yan eh. Pinapatakbo, ninanakaw ang pera ninyo. Nagpapanalo sila sa loto't maya-maya. Nagpapasok sila ng kontrabando sa Bureau of Customs. Mamaya dadako tayo sa driver na may charge pala na nanggahasa o may rape case sa Amerika. Thank you kay Sas Rogando sa SOT at merong nag-tip sa kanya. O pupunta tayo doon mamaya. Ang daming issue.
na kino-cover up ng jutang Genemis ng gobyernong ito, ng DILG, ng DOJ, lahat sila. Kasi nga, what do you expect? Lisa ay sangkot sa kidnapper, sa kidnapping, sangkot siya. At sabi ko nga sa inyo mga kababayan, sunod-sunod na to yung mga kinasasangkutan nila at dapat silang magbayad. Oh, yun yung mga in-expect natin. Sino pa ba mga pinapatawag doon? Mag-comment ka dyan kung ano mga in-expect yung mga hanash. Oh, baka may magandang katanungan dyan. Mag-antay ang mga Pilipino after May 7 at mag-people power na, sabi ni Mr. Latigo TV. Okay. Hi Louie, this is Lisa, the kidnapper, sabi ni Grace Nagard. Okay. Ngayon, meron nga daw ni rape sa Amerika, 17 years old na bata, sabi ni Alak ng Dagat. Oh, nabasa ko nga. Alright? Ngayon, mga kababayan, so, yun ang mga titignan natin sa sasabihin ni Ochoa. Sino? At ang sagot ni Morales. Kaya dapat makarating si Morales ng May 7. Kasi sabi ko nga sa inyo, ay ginagapang siya, minimekos-mekos siya. Papangalan natin mamaya kung sino si Mekos-Mekos. At itatouch natin ang violence against crime. Okay? Na supposedly sila ay nandiyan at nakikialam dito sa usaping ito, mga kapalangga, mga kababayan. Yung volunteers pala. Volunteers, not violence. Volunteers against crime and corruption. Diba? Isa yan sa ating tatapik mamaya. Ngayon, mga kababayan. Okay. Punta ulit tayo ito kay Lazo. Okay? Ito, bagong information. Dahil si Lisa Ahas o Lisa Per, lahat na. Okay? Hindi na siya mapakali dahil nararamdaman nila nalulubog na ang bangka ng mga ahas. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah. Peace out. Yeah.